Bago natin simulan ng kwento, isang mapagpalang araw nga po pala mula sa ating masugid na tagapakinig. Ang kwento na itatampok ko ngayon sa inyo ay ang totoong istorya, kababalaghan na naranasan ko mismo nung ako ay maliit pa lamang. Marahil karamihan sa atin ay hindi naniniwala sa aswang. Ngunit sa kagaya ko na laki sa probinsya ay mismong nakakaranas ng mga kwentong aswang. Kaya naman ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isang kwento at totoong nangyari mismo sa aking buhay nung ako ay bata pa lamang. Isang gabi noon, habang ako ay sumama sa aking tiyuhe pauwi sa kanilang bahay, ay mismong nasaksihan ko ang mga pangyayaring talagang nagpatindig sa aking balahibo ng mga oras na yun. Sa aking pagkakatanda, habang kami ay naglalakad pauwi sa bahay ng aking tiyuhe, ay laking gulat namin nang may isang malaking ibon na lumilipad sa amin ng mga oras na yun. Ngunit laking gulat ko nang makita ko yung aking tiyuhin na may binubulong matapos nga ang ilang saglit ng malaglagang malaking ibon mula sa puno ng niyog na kinatungtungan nito. Halos di ako makapaniwala sa nasaksihan ko ng mga oras na yun dahil yung tiyuhin ko ay kaya niyang pabagsakin ang aswang na lumilipad. Matapos nga niya itong pabagsakin ay patuloy na kami sa aming paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Ngunit pagdating namin sa bahay nila, muli na naman namin napansin ang ibon na yun. Abis talaga ang aking pagtataka ng mga oras na yun kung bakit ayaw pa rin niyang umalis kahit siya ay ginamitan na ng orasyon ng aking tiyuhin. Doon niya yaming napagtanto na buntis nga pala yung aking tiyahin. Marahil alam naman natin ang mga usap-usapan na mabango sa mga aswang ang mga buntis. Magdamag kaming walang tulog ng mga oras na yun upang matiyak namin na ligtas ang bata na nasa sinapupunan ng aking tiyahin. Halos ilang ulit din itong pabalik-balik sa bahay ng aking tiyuhin yung aswang na yun. Ngunit malakas talaga yung orasyon din ng aking tiyuhin kaya hindi magawang makalapit nung aswang. Buong akala ko ng mga oras na yun ay hindi ko na mararanasan ang mga ganong pangyayari. Alas 12 ng hating gabi noon, habang yung aking ina ay naglilibor, may narinig kaming kakaibang tinig ng ibon. Kaya naman dali-dali kaming lumabas. Nung panahon na yun, naghalo yung aming takot at pananabik dahil ipapanganak nga ni mama ang bunso namin nung mga oras na yun. Dahil nga sa kakaibang tunog na aming naririnig ay agad kaming lumabas para tingnan ito. Ngunit sa aming pagbalik, gulat na lang kami dahil bukas na yung bintana ng aming bahay. Mula sa bintana na yun, natanaw namin ang isang itim na malaking ibon. Medyo nanlilisik ang mga mata nito.